School Horror Stories Part 1. Hindi tumunog ang unang kampana sa Black Ridge High. Ito ay sumigaw. Isang matinis metalikong hiyaw ang gumuhit sa buong gusali. Hindi tulad ng normal na bell. Masyado itong mahaba, masyadong baluktot, parang may humihingang nilalang na nasasaktan sa loob ng mga dingding. Napahinto si Sandy sa harap ng locker niya. Yakap ang mga libro sa dibdib. Ramdam niya ang panginginig sa sahig. Parang may gumagalaw sa ilalim ng paaralan. Ang ilaw sa kisame ay kumukurap-kurap. Animoy kumikindat sa kanya. Ay, dapat ba talaga ganyan yan? Napatawa si Kay. Pilit tinatakpan ng kaba. Sumilip si Rita sa kahabaan ng hallway. Nasaan ang lahat? Doon lamang napansin ni Sandy ang katahimikan. Walang ingay ng tsismisan, walang tunog ng mga paa, walang sigawan. Ang pasilyo, na karaniwang puno ng buhay tuwing umaga, ay ngayon ay tila bangkay ng isang lugar. Mahaba, malamig at hungkag. Hinila ni Epi ang maanggas niya Sandy. Ate Sandy, parang tayo lang ang nandito. Tinignan ni NJ ang phone niya. Walang signal. Kahit oras, ayaw gumalaw. 8:03 AM pa rin. Nakatayo si Kulay malapit sa hagdan. Maputla ang mukha niya. Pumasok tayo na may mga tao kanina. Sigurado ako, hindi pwedeng bigla na lang silang nawala. Tumigil ang hiyaw ng kampana. Biglang bumagsak ang katahimikan na parang makapal na kumot na sumakal sa hangin. Isang locker ang kusang sumara sa dulo ng pasilyo. Napatalon si Rita. Ayoko na nito. Tara na, uwi na tayo. Tumakbo sila patungo sa main entrance. Hinawakan ni Sandy ang hawakan ng pinto at buong lakas na itinulak. Hindi ito gumalaw. Sa labas ng salamin ay makapal na puting hamog. Hindi normal na ulap, kundi parang pader na humihinga. Gumagalaw ng dahan-dahan, animoy may sariling buhay. Biglang umalingaw-ngaw ang intercom. Attendance must be taken. Basag ang boses, parang boses ng guro pero dumaan sa sirang makina at nilunod na static. Napaurong si Epi. Parang si Sir Holloway pero hindi siya yun. Isang classroom door ang dahang-dahang bumukas. Sa loob, perpektong nakahanay ang mga upuan. Malinis, tahimik sa mesa ng guro. May aninong hugis tao. Nakaupo, nakayuko, hindi gumagalaw. Sa pisara, may nakasulat sa nanginginig na chalk. Present o mapaparam. Lumunok si Sandy. Umalis na tayo. Kumaskas ang chalk kahit walang kamay. Isang pangalan ang lumitaw. Sandy. Bumaling ang anino sa kanya. Nanigas ang katawan niya. Lumamig ang hangin sa paligid. Parang humigpit ang buong silid. Tila ba hinihila siya ng espasyo mismo. Isinara ang malakas ng pinto sa likod nila. Hinawakan ni Kay ang kamay ni Sandy. Takbo! Tumakbo sila. Habang tumatakbo ang mga locker, sa magkabilang gilid ay isa-isang bumubukas at sumasara. Parang mga panga ng halimaw, umaalingaw sa intercom ang baluktot na paghinga. Kay, Rita, Epi, NJ, Kulay. Tinatawag sila ng paaralan, hindi para iligtas, kundi para
kilalanin bago lamunin. Sumilong sila sa library at hinarangan ang pinto ng mga mesa. Ang alikabok ay lumulutang sa patay na hangin. Ang mga bintana ay puro hamog. Wala ni isang anino sa labas. Parang sinusubukan tayong bilangin, pabulong sabi ni Kulay. Isang mabigat na yabag ang umalingaw sa labas. Isa pa, mabagal, mabigat, naghahanap. Kumislap ang ilaw. Isang libro ang nahulog. Sunod-sunod pa. Parang may naglalakad sa pagitan ng mga shelf. Hindi tao, hindi rin anino, kundi presensyang hindi dapat nandito. Tinakpan ni Ipi ang mga tenga. Hindi ito paaralan. Buhay ito. At sa labas ng pinto, may gumalaw. Isang madilim na hugis ang gumagapang sa ilalim ng siwang. Ang roll call ay nagsimula na at may isang pangalan na mawawala.